Can I ask you, Clarita? Ipinagpatuloy ko lang ang pagsimsim ng wine at nang makontento, ngumiti ako sa kanya at pinakatitigan siya. Feel free to ask me anything, Guillier, sabi ko. Mahal mo pa ba si Isagani? Tanong niya na ikinagulat ko. I was literally shocked, I couldn't open my mouth to speak, like I ate my tongue. Nakakunot noo lang ako habang nakatingin sa kanya, but to answer his question, I must say, no, I don't love Isagani anymore, as was I said, I already moved on. You really asked me that kind of question, sunod-sunod akong umiling at parang inaasar pa siyang tiningnan, of course no, I don't love him anymore, I exclaimed honestly. Ngumiti siya, his smile makes myself fell. Sino bang babae ang hindi mahuhulog sa simple at nakakaakit niyang mga ngiti? His smile was glamorous like there's no tomorrow coming. Muli akong sumimsim ng wine, tumayo naman si Guillier bago naglakad patungo sa likod ko, he stood behind my back for a seconds before he leaned his jaw on my shoulder, narinig ko ang malalim niyang paghinga, napatili ako sa ginawa niya. I love you, Clarita, I love you so much, aniya na ikinagulat ko, kaagad akong umaksyon. Akmang tatayo na ako nang pigilan niya ako gamit ang kanyang dalawang palad, bumalik ako sa pagkakaupo habang siya naman ay nakatayo lang sa aking likuran. He confessed that to me, sinabi niyang mahal niya ako at hindi ko pa yun matanggap, hindi pa sa ngayon. I already moved on the issue between me and Isagani, I also trying to move on for what happened to us before. Yung nangyari sa amin sa bar last 4 years, hindi ko yun nakakalimutan at palaging nakatatak yun sa aking isip that me and Guillier had bed scene. No, Guillier, don't say that because I know you're just kidding me. Hindi ako ang tipong babae na gusto mo, and then, I have a husband and we already married. Stop, Guillier, stop loving and telling that words again. I stood up, hinayaan niya akong makatayo kaya naglakad na ako papalabas. This is the happiest date na na-encounter ko sa buong buhay ko. Hindi pa man ako tuluyang nakakalabas ng restaurant na iyon nang bigla akong niyakap sa likod ni Guillier. He hugged me tight, very tight. Clarita please, mahal na mahal kita. Una pa lang kitang nakita ay nahulog na ako sa iyo. I love you so much, Clarita. I love you the way you cared me. Mahal na mahal kita. Clarita, please, just love me back. Forget that bastard and cheater Isagani. Choose me over him, please, Clarita. Hindi ko hahayaang bumalik ka sa walang hiyang lalaking iyon. I love you Clarita. Habang sinasabi niya ang mga katagang iyan, biglang nanulas sa aking mga mata ang luha. Nagunahang bumagsak ang aking mga luha sa pisngi nang dahil sa sinabi niya. Matagal ko na namang nakikita sa mga mata niya na may pagtingin siya sa akin, I knew it when we moved here in US, habang walang pagsidla ng aking mga luha, pilit kong kumekawala sa higpit ng yakap niya pero napakatigas niya talaga, ang higpit-higpit ng yakap niya. Let me leave, Guillier, just let me leave, I shouted. But he didn't even listen to me, wala siyang kibo. Hindi siya nagalaw, tanging paghinga lang namin ang aking naririnig. Nag-ipon ako ng maraming lakas bago puwersahang kumawala sa kanyang mahigpit na pagkakayakap bago siya hinarap. Mahal din kita, Guillier, sigaw ko, hindi ko na napigilan itong aking nadarama. Pilit nitong inilalabas ang sigaw na aking kinawalan na mahal ko talaga ang lalaking nasa aking harapan. Noong una ko pa lang siyang nakita, iba na kaagad ang pagtingin ko. Nalimutan ko na nga yung sinabi ni Isagani na huwag daw akong ma-in-love kay Guillier pero nang makita ko pa lang siya, the moment he stepped in the house, I already in loved with him and it's because love at first sight. Hanggang sa tumagal ang panahon, na ayaw ko talagang tanggapin ang offer ni Mama na magtungo rito sa US with Guillier, every time I see Guillier, mas lalong lumalalim ang pagtingin sa kanya. Hanggang sa dumating na ang point na palagi na naming nakikita ang isa't isa. Bawat oras dahil magkasama lang naman kami sa iisang bubong, doon ay lalo kong napagtanto na gusto ko na siya, na gusto ko na si Guillier. What did you say? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Mapakla akong ngumiti bago siya sinagot, alam kong napakinggan mo ang sinabi ko. Uulitin ko lang, oo, mahal din kita Guillier. Natigilan siya sa sinabi ko. Literal na nabigla siya, hindi man lang nakagalaw sa kinatatayuan niya. Nakatingin lang siya sa akin ng seryoso, nilalamon bawat segundo. Ilang segundo pa ang lumipas, mula sa kanyang kinatatayuan. Inilang hakbang niya ang aming pagitan bago ako niyakap,
hindi ako pumalag at hinayaan ko lang ang sarili kong magpadala sa kanya. Tumagal ng ilang minuto ang aming yakapan ang humiwalay si Guillier at hinawakan ang magkabila kong pisngi bago tumingin sa aking mga mata ng diretso, halos maduling na ako dahil sa ginawa niya. Alam kong sasabihin mo rin yan kasi totoong mahal mo ako, mahal kita, Clarita, simula't sapol nang tayo'y magkita, mahal kita, mahal na mahal kita. He pushed himself on me, now, our lips were parted, magkadikit ang aming mga labi at hinayaan ko lang yon. We kissed, we shared our sweet kisses, nang pareho kaming kapusin sa hangin, siya na ang humiwalay sa aking labi bago idinikit niya ang kanyang noo sa aking noo. I smell his breath, his fresh breath, the air from his mouth smells using amoy mint na hindi ko maintindihan, na amoy ko rin ang ininom naming red wine. I love you, Clarita, aniya habang nakapikit ang mga mata. Bago sumagot, iniangat ko muna ang aking braso at iniyakap yun kay Guillier. I love you too, Guillier, then I pressed myself into him to kiss him. Humalik naman siya sa akin, hindi na yun simpleng halik dahil wild na ang mga halik namin, kinagat ni Guillier ang ibabang labi ko kaya bahagya ko yung nabukas, he entered ang dila niya sa loob ng bibig ko, nag-away kami, nag-aaway ang dila namin. Napaungol na lang ako nang himasin niya ang pangupo ko. Hindi pa siya nakontento dahil itinaas niya ang kanyang mga kamay at mga dibdib ko naman ang kanyang pinagdiskitahan. He massaged my chest very well. Dahil sa sarap na aking nararamdaman, hindi ko na namalayan na kusa kong natanggal ang aking labi sa pagkakadikit sa labi ni Guillier bago ko mawala roon ng sunod-sunod na ungol. Oh, Guillier, ungol ko habang patuloy niyang minamasahe ang aking dibdib. Ilang segundo pa ang lumipas at bigla ko na lang naimulat ang nakapikit kong mata nang tumigil si Guillier sa kanyang ginagawa. Nangugusap ang mga mata kong tumingin sa kanya pero binaliwala niya lang iyon at mabilis akong binuhat. Hindi ako pumalag. Buhat-buhat niya lang ako habang naglalakad kami patungo sa malaking pinto na nilabasan niya kanina lamang. Nang makapasok, isang malaking kama ang bumungad sa amin. Walang ibang bagay na naruroon kundi ang malaking kama lamang. Napansin ko rin na hindi puti ang ilaw na nasa kwartong aming kinatitirikan, pula ang ilaw. Hindi ko na namalayan na naihiga na ako ni Guillier sa kama. Kinubabawan niya lamang ako at hindi ko na siya pinigilan pa, he kissed my lips, down to my neck then he ripped my dress and unhooked my bra, ilang segundo niya akong tiningnan bago inilapat ang mainit niyang dila sa aking dibdib, it feels so good. Mami Papa Guillier, andito ka na pala. Pagkabukas pa lamang ni Guillier ng pinto ay ang humahangos na si Erica ang kaagad na bumungad sa aming dalawa, tumakbo siya at nagpakarga kay Guillier. How's the date, Papa Guillier? Inosenteng tanong ni Erica kay Guillier habang karga-karga siya nito. Tumingin si Guillier sa akin bago ngumisi, such a bastard man, ilang segundo yung nagtagal bago nakangiti niyang hinarap si Erica na ngayoy naghihintay ng sagot ng Papa Guillier niya. Our date was fine, baby, your mommy was awesome last night, she made Papa Guillier happy, anang Guillier na ikinabuga ko na lamang ng hininga. Kung may isip lang siguro si Erica, maiintindihan niya ang ginagawa nito. Wow, nagkaroon ba ng bed scene ang mga lalaki? Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ko nang tanungin yun ni Erica na may ngiti. Bigla akong nainis at puwersahan siyang kinuha kay Guillier bago naglakad patungo sa ikalawang palapag. Nang makarating kami sa aming kwarto, pagalit kong inupo si Erica sa kama at binalikan ang pinto para i-lock yun saka nagtungo sa kanya. I stood in front of her, crossing my arms, and my gaze was directly on her eyes. Sinong nagsabi sa'yo niyan, Erica? Galit kong tanong. Mommy, my classmate said that to me. He told me that if someone is happy with their date, it's either they did something crazy. Biglang umangat ang aking kamay at mahina siyang sinampal, umiyak naman siya habang hawak-hawak ang pisnging aking sinampal. I'm her mother so I should teach her something good, not like that adult matter, she said and knew that word at her age, 7 years old, existing in this word, saying that adult word. I'm not that reckless mother to you to know that word. Erica, 7 taong gulang ka pa lang, grabe ang salitang yan. Hindi ito ang tamang panahon, ang salitang iyon ay para sa mga nasa hustong gulang lamang, hindi mo dapat sabihin ang salitang iyon. Kung uulitin mo pa, kakalimutan na kita bilang anak ko, tapos tinuro ko siya. Sinusubukan ko siyang takutin, natakot na siya, pero ang katagang I will forget you as my dog there, is joke lang, ayaw ko lang mamihasa siya. Marami pang masasamang salita at hindi lang bed scene, kaya ayaw kong may matutunan pa siya, that word is enough.
Hindi siya umimik, iyak lang siya ng iyak hanggang sa may kumatok na sa pinto, then after a few seconds, narinig ko ang boses ni Guillermo. Clarita, papasukin mo ako. Hindi ko siya pinansin at lumuhad lang sa harap ng anak ko bago hinarap ang kanyang mukha sa akin. Ayaw kong mamihasa siya dahil maayos ko siyang pinalaki, hindi na ito mauulit, hindi na talaga. Sorry for what I did, baby, sorry for what happened, all you have to do is say sorry to your papa Guillermo. Okay. Tumango lang siya kaya hinalikan ko ang kanyang noo at tumayo saka naglakad na patungo sa pinto para buksan yon. Nang mabuksan, garalgal na pumasok si Guillermo at lumapit kay Erica, lumuhad din siya at inalo ang anak ko. Papa Guillermo, mangiyak-ngiyak na ani Erica sa kayam-akap kay Guillermo habang nakaluhod pa rin sa harapan niya. Sunod-sunod lamang akong napailing at tinititigan lang ang dalawa, hinihintay ko rin ang apology ni Erica. Ayos lang, baby. Pagkatapos ay minasahe ni Guillermo ang likod ni Erica. Ayos lang, wag mo na lang uulitin ang salitang yan dahil pang-adult na yan. Soon, mare-realize mo na kung ano ang bed scene, but now, you should learn more about children bagay. Huwag mo nang uulitin ang salitang iyan, ha? Kung gagawin mo, magagalit si Para Guillermo sa iyo. Sunod-sunod na tumango si Erica habang nakasubsob ang muka sa leeg ni Guillermo. I'm sorry, Papa Guillermo, aniya habang nakatuon pa rin ang muka sa leeg ni Guillermo. I'm sorry too, Mommy, dagdag niya pa. Napabuga na lamang ako ng sunod-sunod na hininga bago sila iniwang magkayakap, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Namataan ko na lamang ang sarili ko na nasa rooftop at pinakatitigan ang buong kapaligiran. Nakakabingi ang tahimik na kapaliran, nakakabingi sa tainga. Mukha kang namumutla, hanggang sa isang boses ang bumisag noon, isang pamilyar at araw-araw kong naririnig na boses, it was Guillermo. Nang lumingon ako sa entrance patungo sa rooftop, nakita ko siyang naglalakad habang nakapamulsa. You look pale, ulit niya na ikinilang ko at ibinalik ang aking atensyon sa aking harapan. Medyo nainis lang ako dahil sa sinabi ni Erica, tinuturuan ko siya ng mabuti pero sa likod, iba pala ang natututuhan niya. Mas naitatak niya pa sa utak niya ang salitang iyon, such an irresponsible girl. Don't mind it, Clarita, bata pa si Erica kaya kung ano ang matutuhan at maunawaan niya, inilalabas lang din niya iyon sa kanyang bibig kaya okay lang yun, bata pa si Erica kaya kapag dumating ang panahon, mauunawaan niya rin yun. Sunod-sunod akong napailing akmang magsasalita na ako nang yakapin niya ako patalikod at ipinatong ang kanyang mukha sa aking balikat. Ano bang ginagawa mo, Guillermo? Medyo naiinis kong tanong. Sash, bigyan mo ako ng 1 minuto, napairap na lamang ako ng palihim at hinayaan siyang nakadantay sa aking balikat. It's not awkward, for me, ayos lang pero wala ako sa mood ngayon dahil sa nangyari. Hindi ka pa ba tapos? Tanong ko habang hinahabol ang hininga ko. Pwede ba kitang ligawan, Clarita? Tanong niya na ikinagulat ko. Tinanggal niya ang kanyang mukha sa aking balikat kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para humarap sa kanya. Anong sabi mo? Tanong ko, pero ang totoo ay narinig ko naman ang tanong niyang iyon, gusto ko lang makasiguro. Pwede ba kitang ligawan, Clarita? Pwede ka bang ligawan nitong puso kong mahal na mahal ka? I froze in my position, I wish, higupin sana ako ngayon sa aking kinatitirikan, hindi ko alam ang isasagot ko, like, I'm speechless, nakain ko yata ang aking dila dahil hindi ako mechanic, hindi ko masagot ang napakaseryoso niyang tanong. Nanatili akong tuod habang nakatingin ng matalim kay Guillermo, nagtatanong ang mga mata niya sa akin, muli ko na naman yatang nakain ang aking dila dahil hindi ako makapagsalita, tahimik lang ako habang nakatingin sa lalaking nasa harapan ko. Can I court you, Clarita? Ulit niyang tanong. Ngumiwi ako bago siya tinalikuran, oo, may nangyari na sa amin at hindi ko yun pinagsisisihan dahil ginusto ko rin ang bagay na yun dahil mahal ko si Guillermo. Mahal ko si Guillermo pero hindi ito ang panahon para sa sinabi niya. Humarap ako sa kanya na may lungkot sa aking mukha. Please, Guillermo, hindi ito ang panahon para riyan. Tanungin mo ulit ako kapag natapos na ang issue. May asawa ako at kasal pa kami. Hintayin mong mapawalang bisa ang kasal namin ni Isagani bago ko sagutin ang tanong mo. Just answer me, I just want to hear your answer if you want me to court you, I really loved you, Clarita. Gusto kong makasama ka habang buhay dahil mahal na mahal kita. Please, Clarita, just say yes so I could start courting you. He held my 2 hands.
Just let the issue ease before I answer you. Hintayin nating tumawag si Attorney De Leon. If he call, that means, wala nang bisa ang kasal namin ni Isagani. Peke akong ngumiti saka inagaw ang aking mga kamay sa kanya saka naglakad sa dulo ng rooftop. Humawak ako sa railings bago sunod-sunod na bumantong hininga. Ramdam ko si Guillier na nasa likod ko lang. What does it mean? Seryoso niyang tanong. Lumunok ako ng laway bago nagsalita. I called Attorney De Leon last 3 months that I wanted to annul with Isagani. Tinulungan niya ako. Last week, dumating ang annulment paper and I signed it at pinadala sa kanya. He sent another annulment paper to Isagani and we are just waiting for his respond. If he do, he signed the paper, we are no longer husband and wife, wala na kami, mawawala na ng bisa ang kasal namin kung pipirmahan yun ni Isagani. Saad ko saka pinakatitigan ang buong kapaligiran. Kapag ba nawalan na ng bisa ang kasal niyo ni Isagani, bibigyan mo ba ako ng pagkakataong ligawan ka? Tanong niya. Napangiti ako sa kahinarap siya. Guillier, gusto ko lang sabihin na malapit nang mawala sa kalendaryo ang edad ko and for sure, matagal nang wala roon ang edad mo. Ang panliligaw ay para lamang sa mga teenager. Hindi na tayo teenager. Guillier, mahal mo ako, mahal kita. Bakit hindi na lang tayo magpakasal? Bulalas ko na ikinanlaki ng mga mata niya. Matagal na akong nahulog kay Guillier. Sabi ko nga, noong una ko pa lang siyang nakita ay nagkaroon na ako ng pagmamahal sa kanya. I must say, it's love at first sight, at kung mawalan man ng bisa ang kasal namin ni Isagani, I won't hesitate to marry a man in front of me. Still in shock, Guillier hugged me tight. Mahigpit ang yakap niya na ikinangiti ko na lang ng todo. Mahal ko si Guillier, mahal ko na talaga siya. Kung ayaw mo ng ligaw, sige, magpakasal tayo dahil mahal na mahal kita, Clarita. Kumawala siya sa kanyang pagkakayakap bago ako hinalikan sa aking lobby. Ilang segundong nagtagal ang aming paghahalikan nang marinig ko na lamang ang boses ni Erica. Kaagad kong tinulak si Guillier at tumingin sa entrance ng rooftop at mula roon, nakatayo si Erica at halatang gulat na gulat. Walang paalam akong umalis sa harap ni Guillier bago pinuntahan si Erica na ngayon nagtatanong ang mga mata. For sure itatanong niya ang aming ginagawa. Salamat na lang dahil nakatalikod si Guillier sa entrance ng rooftop kaya hindi nakita iyon ng aking anak. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kalumuhad sa harapan niya. Mommy, anong ginagawa mo kay Papa Guillier? We're just talking, sabi ko. Why are you here? Tanong ko pa. Nako, nakalimutan ko. Nagri-ring ang phone mo. Tumatawag si Tita Marina. Walang salitang binuhat ko si Erica papasok sa loob ng bahay. Bago bumaba ng hagdan, tumingin muna ako kay Guillier. Nakangiti siya habang naka-crossed arms. Nginitian ko lang siya saka bumaba na sa hagdan patungo sa aming kwarto. Nang makapasok, kaagad kong ibinaba si Erica sa kama at pinuntahan ang nag-iingay kong cellphone. Si Marina nga ang tumatawag. Hinugot ko muna iyon sa saksakan bago siya sinagot. My goodness, Clarita, ilang beses akong tumawag pero hindi ka sumasagot. Ano bang nangyayari sa'yo? Medyo malakas na boses niyang bulalas sa kabilang linya. Napangisi na lang ako sa kanyang sinabi. Bakit ka ba napatawag? Tanong ko. Video chat nga tayo. May sasabihin ako sa iyo at gusto ko rin makita ang mga mukha niyo ni Erica, aniya. Napangiti na lang ako bago pinatay ang tawag saka umupo sa kama kung nasaan ang aking laptop. Kaagad ko yung binuksan at hinintay na tumawag si Marina. Seconds had passed. She called me so I clicked the answer button. Now, we see each other. Kaloka ito, bigla kayatang tumaba. Clarita, si Erica, I wanna see her. Erica, come here, Tita Marina wants to see and talk you. Agaw atensyon ko sa anak ko na naglalaro ng Barbie doll. Kaagad naman siyang sumunod at lumapit sa akin. Hi, Tita Marina. Anang Erica at kumaway-kaway pa. Hello, Erica, it's been a month since our last talk. Si Marina na malapad ang ngiti sa lobby. Noong umalis kami ng Pilipinas, hindi ako nakapagpaalam sa matalik kong kaibigan. Akala niya nga noon ay kinalimutan ko na siya dahil ilang buwan akong walang paramdam sa kanya. Kaya kahit nandito pa rin kami sa US, kinakamusta namin ang isa't isa gamit ang video call. Masaya ako dahil kahit malayo ako ay nagagawa niya pa rin akong kumustahin. Mahal na mahal ko talaga si Marina, mahal ko siya bilang aking matalik na kaibigan. Bakit, Tita Marina, hindi mo tinawagan si Mami nitong nakaraang buwan? Nakangusong wika ni Erica. Sorry for that, I was busy in my business, so I don't have any time to call you too. Ayos lang po, Tita Marina, nakangiting sabi ng anak ko.
So, can you excuse, baby, I just wanna talk to your mother, it's an adult matter. Kaagad na tumango si Erica at humarap sa tabi ko saka bumalik sa paglalaro. Naiiling kong kinuha ang earphone bago iyon isinaksak sa aking laptop, nang maisalpak ko na ang headphone sa aking magkabilang tainga, nagsalita ako. Ano ba yang sasabihin mo? Naguguluhan kong tanong. So, kahapon kasi, I saw your husband and his mistress, panimula niya. Tapos, may appointment kasi ang asawa ko sa Batangas, nadaanan namin yung farm niyo roon. Nakita ko lang naman ang magaling mong asawa na nagbubungkal ng lupa habang kasama ang malandi niyang kabit na si Cassandra, aniya. Bigla akong nagulat dahil doon, bakit ganoon ang naging buhay ni Isagani at Cassandra? Seryoso ba talaga si Marina, na nagbubungkal si Isagani? Alam kong hindi maarte si Isagani at sa totoo nga'y mas prefer niya pa ang bukid kaysa sa syudad, pero bakit ganoon? Nagbubungkal ng lupa ang asawa ko, pero ang sabi ni Mama okay lang naman ang anak niya. You're lying. Kakakausap ko lang kay Mama kahapon at sinabi niyang nasa magandang kalagayan si Isagani. Sinabi niyang ayos lang ang asawa ko kaya imposible iyang sinasabi mo. Pangangatwiran ko, hindi ko alam kung sino ang papaniwalaan ko. Si Mama ba o si Marina? Hindi pala sinabi sa'yo ni tita, bulalas niya na ikinakunot ng noo ko. Ano ba yon? Just tell me, please, naguguluhan na ako, medyo pasig akong anak at hinilat-hilit pa ang aking sentido. Panahon na rin siguro para sabihin ko sa iyo ang totoo, Clarita. Noong time na umalis kayo, ayon din ang time na kinuha ni tita ang lahat ng yaman ni Isagani, tinanggal siya nito sa kumpanya, kinuha ang bahay nito, at nilock pa niya ang bank account ng asawa mo. Kinausap nga kami kasama yung kaibigan ni Isagani na si Edo, na huwag tutulungan sina Isagani at Cassandra once na humingi sila ng tulong, talagang naghirap siya, kasama ang kabit niya. Kahapon ko lang din nalaman na nasa farm pala sila at doon nakatira. Hindi kaagad ako nekaimik nang sabihin niya ang mga yon. Sunod-sunod na naglandas sa aking mga mata ang luha na kanina ko pa sana ibabagsak. Nakakalungkot, nakakaiyak dahil wala akong kamalay-malay sa buhay ni Isagani. Okay lang sana kung si Cassandra ang nakakaranas noon, hindi na sana si Isagani na naging parte rin ng buhay ko. Nakakalungkot, kung pwede lang sanang ibalik ang panahong umalis kami. Hindi na sana ako pumayag at para malaman ko rin kung ano ang kahihinatnan ni Isagani. Lumambat ang puso ko, nasasaktan ako dahil sa aking nalaman. Alam kong may kasalanan din si Isagani pero hindi dapat ganoon ang ginawa ni Mama sa kanya na mismong anak pa niya, tanggalan ng yaman at ngayon ay naghihirap na si Isagani. Ang sakit-sakit lang. Ang sakit, Marina, ang sakit-sakit, umiiyak kong sabi habang nakatingin sa kaibigan ko na tahimik lang akong pinagmamasdan. Ramdam ko rin yan, Clarita, tumulo ang luha ko nang makita ang lagay ni Isagani habang si Cassandra ay nagpapakasarap sa tabi niya. Ang sakit din, Clarita. Lalo akong napaiyak. May kung ano sa puso ko ang nagsasabi na bumalik sa Pilipinas at puntahan si Isagani. Hindi ko na siya mahal, oo, pero nang malaman ko ito, muli akong nakaramdam ng pagmamahal sa kanya. Asawa ko pa rin siya, asawa ko pa rin si Isagani kahit nabaliktarin man ang mundo, asawa ko pa rin ang lalaking naghihirap ngayon. Sa susunod na lang muna tayo mag-usap, Marina, at kakausapin ko lang si Attorney De Leon, sabi ko habang pinupunasan ang aking pisngi gamit ang aking mga palad. Hindi ba't siya ay nag-asikaso ng annulment paper niyo, tanong niya? Oo, anong ibig sabihin mo? I mean, anong ibig mong sabihin na makikipag-usap ka sa kanya? Babawiin mo ba ang lahat-lahat? Hindi mo na ba itutuloy ang pag-annul sa kasal niyong dalawa? Tumango ako bago sumagot, yes, exactly. Nang matapos ang mga katagang yon, walang paalam kung pinatay ang video call namin ni Marina. Sinaraduhan ko na ang aking laptop at sunod-sunod na kumawala ng hininga sa aking bibig. Gusto kong mawala ang sakit na aking nararamdaman. Ayaw ko ng ganito. Hindi ako sanay at talagang nasasaktan ako sa sinapit ng aking asawa. Mommy, bakit ka umiiyak? Sunod-sunod akong umiling sa kasinagot si Erica na ngayon ay nasa aking harapan at nakaluhod. I'm fine, baby, I'm not crying. Ngumiti ako ng peke at pilit na ipinapakita sa kanya ang pagiging positibo kong tao pero nilukob lalo ako ng sakit. Lalong sumakit ang aking pakiramdam, bumigat ang aking kalooban. You're not fine, Mommy, I should call Papa Gilier. Akmang bababa na siya ng kama nang pigilan ko siya. Wag na, basta wag kang tatawag kahit kanino, manatili ka dyan.
Pero umiiyak ka, Mommy. Naglakad si Erica at niyakap ako sa aking tagiliran, nakadantay ang ulo niya sa aking braso habang yakap-yakap ang aking harap at likod. Dinamdam ko ang yakap niya pero hindi yun sapat para mawala ang aking kalungkutan. Ilang minuto pa ang nakalipas, unti-unting nanghina ang aking katawan, umikot ang aking kapaligiran, unti-unti akong napahiga sa kama dahil sa panghihina at sunod-sunod na sigaw ni Erica ang aking napapakinggan habang unti-unti akong nawawala ng ulirat. Mommy, rinig kong sabi niya bago ako tuluyang nawala ng malay tao. Nagising na lamang ako, akala ko'y nasa hospital ako pero ito, nandito pa rin ako sa aming kwarto. Nakahiga habang may aparato sa aking kamay, hindi ko yun pinansin at ibinaling lang ang aking mga mata kay Erica. Baby, nauutal kong sabi Papa Gilier, Mommy's awake, sigaw niya. Hindi ako umalis sa pagkakatitig sa kanya hanggang sa naramdaman ko na lang na may tumabi sa akin, nang tingnan ko yun, si Gilier na may pag-aalala sa mukha. How's your feeling, Clarita? Are you fine? Are you okay? May naramdaman ka ba sa katawan mo? Sumasakit ba ang ulo mo? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Umiling lang ako, ayos lang ako Gilier kaya huwag ka nang mag-alala. The doctor told me that maybe you passed out because you were lack of foods. Maybe you are hungry but you didn't even eat, that's why you passed out. Please, eat, just eat for your health. Nag-aalala niyang anas sa kahinawakan ang kamay kung walang aparato bago yun minasa masahe at hinalikan. Nag-date kami kagabi at halos wine lang ang natanggap ng aking tiyan. Ni hindi ako kumain ng almusal at ngayon ay gabi na. Madilim na sa labas dahil nakikita ko iyon mula sa nakabukas na bintana. Hindi mo na kailangang mag-alala pa dahil okay lang ako, Gilier. Maayos lang ako at hindi na ito mauulit. Promise, nagtanong ang mga mata niya, promise, medyo may kalakasan kong sabi sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin bago dumukwang at hinalikan ang aking noo. Nang bamaling ako kay Erica, nagkatikip ang mga mata niya gamit ang kanyang mga palad. Please, take care yourself. Eat as soon as possible para hindi na ito maulit. Gagawin ko. Clarita. Nga pala, tumawag yung attorney mo. Attorney De Leon, sinabi niya sa akin na naipasa na niya sa court ang annulment paper niyo ni Anthony. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi kaya medyo tumayo ako mula sa pantay na pagkakahiga. Attorney De Leon passed the annulment papers in the court, isa lang ang ibig sabihin noon dahil pinirmahan ni Isagani ang papel. Totoo ba iyan? Tanong ko, pilit na binubura sa aking utak ang kanyang mga sinabi. Yes, sinabi niyang pinirmahan ni Isagani ang annulment paper na ipinadala nila sa asawa mo. Aren't you happy, Clarita? Hindi ka ba masaya dahil magiging tayo na? Hindi ka agad ako nekaimik dahil doon malapit nang mawala ng bisa ang kasal namin ni Isagani. Nawala na ang iniisip ko kanina habang sakit na sakit ang loob ko. Natatawagan ko sana si attorney para ipatigil ang lahat-lahat, but I was too late, I am very late. Clarita, oo naman, masaya ako. Ngumiti ako sa kanya, pero pekeng ngiti lang iyon. Sigurado ka? Tumanggo lang ako bago siya sinagot. I am. Nakangiti siyang tumayo at niyakap ako, mahigpit na mahigpit iyon. Iyong yakap niya, sobrang sarap, napakasarap at parang unti-unting nawawala ang problema rito sa aking puso. Soon, magiging tayo rin, ikakasal din tayo, Clarita, aniya sa gitna ng aming pagyayakapan. Imbis na sagutin, inangat ko ang dalawa kong braso saka ikinulong doon si Gilier, dinamdam ko ang mainit niyang yakap sa akin. Nakapikit habang unti-unting inaalis sa aking alaala ang nakaraan. Kung nangyari man yun kina Isagani at Cassandra, marahil ay kaparusahan nila yun sa panloloko nila sa akin. Pero naaawa pa rin ako kay Isagani. Naaawa